Sa patuloy na kaguluhan sa Middle East, abay sumiklab na naman ang panibagong gyera matapos bombahin ng Israel ang nuclear facilities, mga air defense system at iba pang mga assets ng Iran. Todas din sa nasabing atake ang ilang matataas na opisyal ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Pero marami ang nagtataka kung bakit wala man lang ni isang air defense ng Iran ang gumana. Pero bakit nga ba? Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Isang gyera na naman ang sumiklab matapos ang Israel ay naglunsad ng malakihang airstrike laban sa Iran kung saan tinarget nito ang mga nuclear facilities ng Iran. Ayon sa release ng IDF, alas 3:30 ng umaga kahapon nang lumipad ang mga F-15I at mga F-35I fighter jets ng Israeli Air Force upang wasakin ang mga pasilidad ng Iran. Bandang alas 4 naman ng umaga nang sumunod ang mga F-16I fighter jets para sa second wave ng airstrike. At matapos ang mga pag-atake ay mabilis namang kumalat ang mga video kung saan makikitang umuusok ang iba't ibang bahagi ng Iran na tinamaan ng pag-atake ng Israel Air Force. This morning, the IDF began preemptive and precise strikes targeting the Iranian nuclear program in order to prevent the Iranian regime's ability to build a nuclear bomb in the immediate time frame. We cannot allow the Iranian regime to obtain a nuclear weapon that would be a danger to Israel and the entire world. This operation is for our right to exist here, for our future and for our children's future. The IDF conducted significant preparations for this operation. We are well prepared both in defense and offense to defend ourselves. The IDF will continue to defend the state of Israel. At ilang oras pa ang nakalipas ay inanunsyo na ng Iran na magbabayad ng malaki ang Israel dahil 13 sa kanila mga officials ang natodas. Kabilang dito ang 4 na pinakamataas na senior officials ng Iran na sina Major General Muhammad Hossein Bagheri, Chief of Staff ng Iranian Armed Forces, Hossein Salami, Commander-in-Chief ng Islamic Revolutionary Guard Corps, Major General Ghulam Ali Rashid, Iranian's Deputy Chief of Staff at Commander ng Qatam Albania Headquarters, at Amir Haji Sadi, Commander ng Revolutionary Guard Air Force. Ayon kay IDF spokesperson Brigadier General F.E. Defrin, ang bagong spokesperson ng IDF bilang kapalit ni Daniel Hagari ay mahigit 300 bomba ang ibinagsak ng Israeli Air Force sa mga pasilidad ng Iran upang masiguradong wasak ang mga kagamitang panggawa ng nuclear weapons ng Iran. Kasama din sa mga winasak ng Israeli Air Force ay ang mga truck na kargado umano ng mga missiles. Matapos umatake ang Israeli Air Force ay makikita rin sa airspace ng Syria na nag-air refueling ang F-16I fighter jets ng Israel habang pauwi na ito. Ngunit ang tanong ng marami ay bakit tila tulog ang mga air defense system ng Iran nang sumalakay ang puwersang panghimpapawid ng Israel. So bakit nga ba? Well, planado ang kilos ng Israel dahil alam umano ng Israel na nakahanda ang mga air defense system ng Iran sa lahat ng oras. Kaya mas lalong nagulantang ang Iran nang ilabas ng Israel ang mga video na nagpapakita na nasa kalupaan ng Iran ang mga Mossad operatives ng Israel na nagpapakawala ng mga drone upang targetin ang mga air defense system ng Iran bago pa dumating ang mga Israeli fighter jets. Naisahan na naman mga kabayan. Matagal nang gustong bombahin ng Israel ang mga nuclear facilities ng Iran dahil banta umano ito hindi lamang sa Israel kundi maging sa Amerika at iba pang mga bansa dahil sa ngayon sinabi ng Israel na ang Iran ay mayroon umanong mga missiles na kayang abutin ang mahigit 2,000 kilometers at patuloy na nagde-develop ng ICBM o Intercontinental Ballistic Missiles na kaya namang umabot ng 4,000 kilometers. Pinigilan ni Trump si Netanyahu noon na huwag munang ituloy ang atake dahil nais ni Trump na idaon sa usapan ang pagpapatigil sa nuclear program ng Iran. I wouldn't say waved off. I'm not in a rush to do it because I think that Iran has a chance to have a great country and to live happily without death. And I'd like to see that. That's my first option. If there's a second option, I think it would be very bad for Iran.
Binigyan ni Trump ng 60 days ang Iran noon na makapagdesisyon, ngunit nagpaligoy-ligoy ang Iran at sa huli ay umiwas na makipagkasundo sa nais ni Trump. Ngayong binomba na ng Israel ang mga nuclear facilities ng Iran, ay nagbabala ang Iran na gaganti sila hindi lamang sa Israel kundi maging sa Amerika dahil sa pagsuporta umano ng Amerika sa opensiba ng Israel. Pero ang tugon ng Amerika, isang base lang nila ang tamaan o isang Amerikano ang masawi, ay matinding ganti ang gagawin ng Amerika. Sinabi naman ni Secretary Marco Rubio sa isang pahayag na ang Amerika ay hindi sangkot sa mga atake laban sa Iran at ang kanilang pangunahing prioridad ay ang pagpoprotekta sa mga puwersang Amerikano sa rehiyon at hindi dapat itarget ng Iran ang mga interes ng Amerika. Kinahapunan kahapon ay gumanti naman ng Iran sa opensiba ng Israel. Ayon sa report ng IDF ay nasa 100 drone ang pinakawala ng Iran, ngunit wala umanong tumama sa kalupaan ng Israel dahil na-intercept ito ng mga Iron Dome sa pakikipagtulungan ng Air Force at Israeli Navy. Nag-anunsyo na rin si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa lahat ng mga Israeli at iba pang mga lahi na nasa Israel na maging handa at manatili sa mga bunker dahil sa posibleng ganti ng Iran, habang ang mga reserve personnel naman ng Israel ay pinasuot na ng mga battle gear upang depensahan ang mamamayan at kanilang bansa. Kaya sa 3,000 Pilipino na nasa Israel ngayon ay mag-ingat po kayo dyan mga kabayan. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear Holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. History will record that our generation stood its ground, acted in time, and secured our common future. May God bless Israel. May God bless the forces of civilization everywhere. Thank you.